napakapalad po ng bayan ng Iloilo. Sapagkat kanina habang nag-uusap kami ni Dr. Isa lang ito sa napili na bigyan ng ganitong seminar, itong WASAN, o yung tinatawag natin Water Search and Rescue Training. At kanina, sinasabi niya na hindi lang ito, mayroon pang susunod. At maliban pa rito, sinasabi niya kanina na meron pa silang ibibigay na sabihin na natin regalo, malapit ng Pasko. Yung sabi niya water tester para yung mga tubig natin matesting natin kung talaga ito ay safe o hindi safe para magawa natin ng solusyon para sa kabutihan, kalusugan ng bayan ng Iloilo. So sa pamamagitan niyan, palakpakan natin yung mga magagandang regalo na wala nito. Galing sa Region 4B. Kami sa local government, ay hindi tumitigil. Of course, kasama natin dyan ang pamahalaan national at ang region office. Para po itong mga biyaya ito, yung mga tulong na ibibigay namin, lalo na po sa inyong sektor, ay maibigay namin unti-unti. At ito po, naniniwala kami na makakatulong sa inyong buhay. Makakatulong na may taas yung antas ng inyong buhay. At ganoon din sa kabilang banda, makatulong sa pag-unlad ng bayan ng Iloilo sa kabuuan. Kaya po kami ay nakikiusap din na kayong mga nakatanggap nito, sabihin din ninyo, ipaalam din ninyo sa ating mga kababayan dahil sa totoo lang, karamihan sa kanila nakikita yung mga negative side ng paglilingkod namin bilang mga lingkod bayan. Of course, ang mga opisina, hindi nila nakikita yung positive. Sana kayo matulungan nyo rin kami na kami ay nagsisikap din na gawin yung magagawa namin para sa inyo at sa bayan ng Iloilo. At sabi nga hindi natin magagawa ang isang bagay kung hindi tayo magtutulungan. Ito yung may kasabihan, united we stand, divided we fall. So ako po ay narito ngayon para po i-welcome kayo. So sa araw po na ito, sa 5 araw na seminar, welcome po kayong lahat at sana maging makabuluhan, maging mabunga itong training na ito. Muli, welcome and God bless you. Bigyan ko po kayo ng konting history. Nagsimula po ito nitong Pebrero ng taon na ito na nagkaroon kami ng programa. Actually, hindi pa siya talaga programa ng Department of Health. Ito po ay bagong sila. Ika nga ay nasa formation months o years. Amin po itong ino-observahan. Ito po yung tinatawag namin na health in tourism. Kung saan ang layunin po ng national government na mapaunlad natin ang turismo dito sa ating bansa. So sinimulan po ng aming regional director, si Dr. Eduardo Anaylo, ang programa ito. Nagkaroon po kami ng unang mga konsultasyon at meetings. Ginanap po namin ito sa Puerto Princesa na ang mga umatid po ay ang mga resort owners. Ang layunin po doon ay para ituro lang kung paano po mapapangalagaan yung ating kapaligiran. Kasi alam natin na yung ating turismo ay nakasalalay lang sa ganda ng ating lugar. Tama po ba? So, ibig sabihin po, kung hindi po natin mapapangalagaan yung ating pong kapaligiran, yung ating lugar dito, pwede pong mawala ang ating turismo. Kagaya ko po, nanggaling po ako sa isang bayan. Kung alam niyo po, kung narinig niyo yung bayan ng Nabotas, nung araw po yun, hindi po kasing ganda ng El Nido yun, hindi kasing ganda ng Coron, hindi kasing ganda ng Puerto Princesa. Pero kahit pa paano, may buhangin, may dagat, maraming isda. Ngayon, may dagat, may basura, may bahay sa tabi ng dagat, at hindi na po namin makilala ang tubig. Dati po kulay ganyan, ngayon po kulay itim na ang buong Manila Bay. So, yun po ang naging dahilan kung ba't kami naglunsad ng health and tourism. Nung habang kami po ay nandoon, kami naman po nagtatanong-tanong kung ano po yung problema na kinakaharap ng turismo. Ang isa pong nabanggit nila
ay yun nga daw pong kakulungan ng seguridad ng isang turista. Nangyari po na doon po sa may Puerto Princesa ay merong pong batang maliit na 3 gulang na batang babae na nalunod po sa isang swimming pool. Ang nangyari po doon, sinagip ng di ho namin malaman kung siya po ay sinasabing lifeguard doon, pero posible daw po na hindi tama yung technique o yung pamamaraan ng kanilang pagsagip. At pagkatapos po noon, walang malay yung bata, nakahiga sa gilid ng swimming pool at hinihintay pong dumating yung medical emergency responder. Na kung tutuusin po, ay habang atin pong hinihintay yun, ay pwede na po nating nabibigyan ng ating first aid o yung basic life support. So kasama po natin tuturo yun. So matapos po yun, naisip nga po namin sa pamamagitan po ng aking mga kaibigan, actually naging barkada ko na po yung mga taga-Coast Guard na yan. Mga sir, kamusta? Ilang linggo na po, ilang buwan na kaming magkakasama niyan. Naisip po namin na mag-conduct nga po nitong tinatawag na Water Search and Rescue Training. So, nung nandun na po kami, ginaganap namin yung kauna-unahan sa Puerto Princesa. Nagkaroon naman po ng aksidente dito sa kapitbahay ninyo. Nabalitaan niyo po ba yun? Nabalitaan niyo po? Saan pong lugar yung sinasabi ko? Sa Coron. Na nung atin pong ina-investigahan, lumalabas po na hindi naman pala talaga sa pagkalunod o sa pagkakagat ng hayop namatay yung pasyente. Hindi ko na po sasabihin, bawal pong i-reveal kung ano po. Pero ang sinasabi po ng mga kaanak at yung partner ng tao, dahil meron din daw pong pagkukulang ang mga tour guides na kagaya ninyo. Parang nangyayari po, syempre, may pagkukulang siya, sinasabing may pagkukulang kayo, pero sa aganan po amin, ayaw na po namin talagang itukoy ang sisi kung kanino. So, nag-react po tayo ulit, at ang sabi po natin, bakit hindi natin gawin din sa Coron? Nung nandoon na kami, sabi namin, naging mas successful yung training doon, mas marami ang pumasa, maganda ang naging impact sa turismo, walang sa isang buwan, bumalik ang mga turista. Naisip po ng regional director, nung nandoon na, sabi niya sa akin sa telepono, Romel, sa isang linggo, pumunta ka ng El Nido. Kaya nakakatuwa, dahil kayo ang isa sa mga napili namin para ibigay ang Water Search and Rescue. Sila ang natingin na dahil nakikita rin natin na mahalaga matutunan din ng mga staff na hindi yung mga nakakonfine sa dagat. No? Enforcement team, response na maging kaagapay din ninyo sa pag-maintinan ng ating mga incident sa dagat. No? So, kailangan na yun sila. Now, sa inyo naman, no? Kapasalamat kami na nag-response kayo. So, salamat din sa Tourism Office. No? So, this training, sabi nga kanina, is in cooperation with the Royal Health Unit and Tourism. I'm sure ang tourism din ang nag-coordinate sa inyo. So, bakit kayo nalito? Bakit kayo na-invite? So, kagaya nga kanina ng sabi ni Dr. Romel, malagang bagay ang inyong gagampanan dahil kayo ang nasa dagat. No? Kayo ang may kasama lagi ng mga turista dahil na rin ba sa mga ilang mga isip na nangyayari sa ibang mga lugar sa pag-handle ng kanilang mga turista. So, tinarget natin ang tourism sector, tour guide, tour operator. I hope meron tayong mga kasama ng mga crew ng mga bangka at mga bangkero. So, mahalaga po ang inyong gagawin. No? So, pasalamatan natin ang DOF sapagkat dagdag na ito na inyong kalaman at magiging bahagi ito ng inyong pang-araw-araw na buhay. Sabi ko nga sa first batch, sila ay at the hand of the good trainers. Ang ating mga trainers po ay mga magiging ng mga trainers po yan. No?
team are from Manila, no? And members of the PSG. Yun nga. Nabanggit ko rin agad sa first batch na sa ilalim sila ng training sa ilalim ng mga military. So, ang inyong disiplina, ang inyong training ay sa ilalim ng military training. So, expect sa inyo ang inyong disiplina at kauntayan ng inyong pagsunod. Natapos po kayo na mayroon kayong certificate bilang ganap na rescuer. Ngunit din po kayong tina-challenge, no? Sapagkat aside from your being tour guide, tour operator, na ito'y kasama nyo araw-araw sa trabaho ng mga guests, amin din kayong tina-challenge na at the time of mga natural phenomena, no? Hindi natin inaasahan sa Ilnido. Sa time na kailangan natin isalba ang pangalan ng Ilnido, amin kayong tina-challenge na maging agapay ng lokal na pamaalan sa pagpuprotekta ng Ilnido. Pagsasanay ng MWASA at sa ating mga participant, magandang umaga sa inyong lahat. Tulad sa sinasabi ni Dr. May, huwag niyong subukan. Talagang gawin niyo ng ayon sa inyong mga puso at isipan. Ang pagsasanay na ito ay kayo po ang mag-benefits dito sa Ilnido. Magagamit niyo po ito sa lahat ng bagay niyo pangangailangan sa pagdating sa sakuna sa kaagatan. Kaya, paigsiin ko lang ang mga salita sa inyo. Yung pagsasanay na yan ay huwag niyo sabihin take for granted para sabihin niyo lang magkaroon kayo ng certificate. Yan ay talagang isang napaka-challenge sa buhay niyo pag kayo ay makapagtapos ng sinasabi namin water training and search and rescue training. Dahil lahat ng Coast Guard ay bago kami sumuot ng mga uniforme natin ay pinakataan kami sa mga ganyan. So, ibabahagi lang ng mga magigiting namin ng mga Special Operations Group ng Philippine Coast Guard ang kanilang mga kaalaman. At inaasahan namin na sana ay ma-absorb nyo at isa puso nyo yung aming itinuturo ng aming mga kasamahan. Dahil ayon nga sa ating mga unang sinabi sa ating mga ay napakalaking bagay. Kayo po ang pag-asa ng Ilnido pagkatingin sa turismo upang maiwasan po natin yung mga anumang sakuna. At kung mayroon man at alam nyo kung paano nyo sagipin ang inyong mga bisita. At hindi lang po doon, magagamit nyo rin po yan sa inyong mga pamilya. Sa lahat ng inyong mga pamilya, kung kinakailangan at nandiyan kayo, may kaalaman kayo sa pagdating ng pag-rescue sa isang taong nangangailangan. Yun tama ang sasabihin ko sa inyo at isa puso inyo at ilagay sa ating isipan ang ating matutunan. Muling sa inyong lahat, magandang umaga po. Ibang training, 3 araw tinitingnan yan. So, kailangan namin ng cooperation ninyo. Sa pangatlong araw, wasan na tayo. Puli na kayo dyan. Sigaw ng puli! Kahit anong ginagawa mo, tingin mo na. Puli ka mo naninigal ka, makatago na. Patayin mo na. Kanasigan mo. So, wag lang kayo manigal nyo. Tisin nyo 5 araw. Kayo mag-inom. Bakit bawal yung mag-inom? Sige na dyan, yung last
Water Search and Rescue Training Graduation Ceremony. We appreciate you taking time off your busy schedules to join us today and be part of the graduation. And our graduates, this will be the first of your hard work. Na gagraduate po, Lord. Lord, salamat sa bawat isa na nandirito na nag-participate, Lord, na maging sa aming instructor, Panginoon. Lord, I thank you, Panginoon, sa opportunity na ibinigay nila sa amin, Lord. Kailangan alap ng puso sa bigit mo'y buhay. Lupahan ang satang watawat mo'y tagumpay na nabihimik. Ang bituin at araw niya kailan pang nainakakapi. Nakamatay lang dahil sa'yo. Ma'am, I present to you the 35 strong challenge. Umasa Class 13-2015. Ready for the release, ma'am? Listed by our Republic of the Philippines and through our municipal mayor are hereby recognized the 35 graduates of Water Search and Rescue Training. Congratulations. Commander Paco. Sa mga nagawa po nga ng pagigiting na opisyalis ng Coast Guard, sa mga kasamahan natin sa media, na walang sawang tumutulong sa atin sa pagbibigay ng impormasyon ng mga ginagawa nating activities, hindi lamang po sa Mimaropa, kundi sa buong Pilipinas, at sa mga kasamahan ko po sa kagawaran ng kalusugan ni Mimaropa. Isang maganda at malusog na hapon po sa inyo lahat. Unang-una po, nais kong pasalamatan ang pamahalaang lokal ng El Nido, ang tourism at ang Coast Guard dahil po sa pakikipagtulungan po sa amin na maisakatuparan po ang training na ito. Nakatapos na po kami ng 3 batches na training. Una po sa Puerto Princesa, pangalawa sa Coron, at pangatlo nga po dito. At napagkasunduan po sa office sa pangalan po ng ating minamahal na direktor, na si Director Eduardo Hanayro, na yung 2 weeks po na training na lifeguard ay gagawin po natin madalian sa first quarter po ng 2016. So, ang bahala po yung mga instructor po na ninyo, napipili po kung sino po yung mga karapat-dapat sa inyong mga graduates, kung sino po ang makakasali doon sa training na iyon. Naliwanag po, mga graduates. Ngayon pa lang binabati ko na kayo at walang nag-quit yata sa inyo dito sa isang linggong matinding training na pinagdaanan ninyo. Kanina nag-uusap kami ni Vice Mayor, ang problema pala nila, pagka may napapatrain silang mga kagaya ninyong mga lifeguard sa ganitong training, ay umaalis ng El Nido at nare-recruit sa ibang lugar. Sana naman po huwag natin iwanan ng El Nido, alagaan po natin ito. Masahan ko ba yun? Yes! Depends. Sino sumagot doon? May narinig ako sumagot ng it depends. Meron ba? Anong condition mo, sir? Joke lang. Sir ha? Ano pangalan mo? Sige ha. Sir, sabi niya joke lang. Ma'am, narinig niyo yun ha? Hindi siya aalis ng El Nido. Siya lang ang matitira sa grupo. Oo. Medyo na-late lang ng konti yung inyong mga Lena, sa yun. Mamaya i-distribute namin sa inyo. Bukod dyan sa mga naging uniform yung t-shirt at mga rash guard, bibigyan po namin kayo, mga graduates, ng tikit-tikisang luhi para may magamit kayo sa inyong trabaho. Uli, maraming salamat. Congratulations. At isang magandang hapon po din sa ating lahat. Project Morality. Leyland Torito.
Samuel Grito. Acebuche Eleuterio. Monterde Juanito. Zumaraga Richard. Kanila Calvin. Ambrosio Victor. Olmedo Roselio. Vero Jessica. Castillo Mark Anthony. Comedia John. Isan. Zumaraga Reina. Nim Gladys. Magda Rafael. Gustilo Eric. Florence Darwin. Bandayo Benedict. Edman Lomar. Camacho Joseph Morris. Martinez Melody. Aloha Botera. Coral Boni. And last but not the least, Capoles Ian Christian. Committee, nagpapasalamat kami sa aming mga natutunan. Na narealize namin na ito ay napakahalaga sa amin. Hindi lang sa sabi nga nila, Palawan is the last frontier, and also Palawan is the #1 tourist destination in the world. So, sa aming trabaho na bilang isang first responder sa mga police guide, malaking tulong ito sa aming trabaho pagkat may kakayahan kami tumulong sa dagat para i-rescue yung mga nalulunod na mga guests. Sir, umaasa po kayo na we will do our best to perform the training given to us. So, yun lang po ang masabi ko. Maraming pong salamat. I honestly feel nervous. Everybody knows that I am a singer, I am a performer, but I never feel nervous in front of the audience. Ngayon po nervous ako. Pasensya na. Bago po ako mag-start doon sa pinaka-point, sabi po, ang mga rescuer daw ay hero. Pero sa totoo lang po, bago kami maging hero dahil po sa aming mga trainer. Pwede ba natin palakpakan? Dahil din po sa trainer from DOH, grabing galing. Palakpakan din po natin. My dream come true. When I was young, at age 18, I am 18 years old, nakakakita po ako nung nire-rescue. Humanga po ako doon sa nagre-rescue. Because if you see life, for me, there is no price you can pay.
That is life. When I was young, I dreamed, paano ba ako makatraining na makasakit ng hininga ng buhay ng isang tao. Hindi ko po akalain dahil kami ay mahirap lang sa Masbate. At pumunta pa ako ng Palawan year 2000, nagustuhan ko po yung Palawan. Hindi ko po in-expect na makakasali po ako dito sa training because I am 40. I am nothing. I am old enough. To our Honorable Vice Mayor, to Sir, suppose na Sir, hindi po kita makilala masyado. Ma'am, I salute you as ahead or at the head of Department of Health. And to our Philippine Coast Guard. Sir, doon po sa pinilaban namin, naghahanap po ako doon ng mas mataas pa sa 5. Yes. Ito po ay galing dito sa puso namin, hindi lang sa kanila. I know I have nothing. First day ko po, ma'am, sir, first day ko po na mag-training sa first day ko sa last minute, collapse po ako. Yes, because I am not ready. Hindi ko alam. Pero sa loob ko, because when I was discovered Dumaran as a volunteer tourism officer, when I discovered Dumaran, iniisip ko na po na, paano? Kung mangyari sa akin ulit, yung nangyari doon sa Biclagon, ako po ay tour guide ng Elbacat Travel and Tours, malayo pa po kami. May tumatawag na pong help. May tumatawag na pong help. Nung malapit pa kami, malayo pa, talon. Sa talon pa lang po, mali na pala yung talon namin. Tinuruan po kami ng 3 klase kung paano magtalon. Paulit-ulit pa ako kasi hindi ko nga makuha. Pero nakuha ko rin po. In behalf of our Mayor Edwin C. Public, hindi po siya nakarating. Kasi papunta na po kaya lang tulay namin, kalumi po. At sasakyan, hindi na po makadiretso. Gusto niya po pumunta. Kami po kasi third class municipality. Yun pong kalsada namin ay amazing. Kasi habang nagpapatakbo ka ng sasakyan, umusok po yung puwet sa Alikabok. Yun po yung munisipyo namin. Pero po, ang Dumaran is one of the best coral in the northeast part of Palawan. Gusto ko po sana as a volunteer tourism officer, as a president of Dumaran Tour Guide and Boat Owners Association, pagdating ng panahon na meron na tour guide na kami, marunong na po kami kung paano mag-ligas. Ngayon, yung pangarap ko po noon ng maliit bata pa ako, yung gusto ko na mangyari na matuto ako dito sa Inido. Malaki ang utang na loob ko po sa Inido. Sa mga training po, sa loob po, ako sa inyo. Lalo na po si Vice Mayor. Yung nag-training po kami ng NC2, siya po talagang pumunta. Naalala ko po siya, siya lang ang smiling face na pumunta rito. Si Sir Arvin, akala mo sir, nalilimutan kita. Malaki po ang tulong mo sa akin. Palampakan po natin siya. Finally, sa gabi po na to, ako po ay masaya kasi natuto ako sa exercise namin na good morning, sweetheart. Diba? Tapos yung, ano kayo sir? Iguana. Okay. Inspired. Ang swerte ko po dahil matagal ko nang pinangarap ko, doon pa sa harapan ko yung instructor, sobrang galing. Kinakapos pa ako pero gusto ko. Nakikita ang swerte ko kasi kitang-kita ko pa talaga yung instructor kung paano magturo. Kaya nasabi ko, sir,
Yung 5 doon, dapat sana kahit 10 man lang. Kasi kulang po yung grade namin ng 5. Totoo po yan. So, sa inyo lahat, ma'am, sa mga Philippine Coast Guard, sa TOH, sa lahat ng questors, sa mga press po. Press, ano ba? Sa mga kaklase ko, pagiging po natin yung nagawa natin. Maraming salamat. Good evening, good afternoon po sa ating lahat. Lalo po sa mga sa Department of Finance po and of course sa lahat po ng Coast Guard officers. Good evening. Ayan po, nagpapasalamat po ako sa mga taong naging tulay para po makatang po yung ang training na to. So, para sa akin po, napakalaking opportunity, ay napakaganda pong opportunity yung kasama po ako sa isa sa mga WASAR training. Para sa site po, before po, hindi po madali para sa akin ang mag-train sa WASAR. Pero dahil nga po sa mga syempre personal ko na dahilan, so kaya po ako sumali dito. Nagpapasalamat po ako ng marami sa mga instructor po namin na walang sawa po nagtuturo sa amin sa buong linggo. Marami po kami natutunan sa kanila sa lahat po ng bagay, sa pagligtas, sa paraan ng pagliligtas ng tao. Very inspired po kami na gawin ang aming mga lahat ng mga natutunan sa isang linggong pag-training. So, and also po, nagpapasalamat din po ako sa DOH sa pag-sponsor po ng training na ito. So, maraming salamat po sa inyo. Magandang gabi. So, bago lahat, I would like to acknowledge the presence of Honorable Yunus Vicento, the Municipal Vice Mayor of Trinidad, Ma'am Rodora Laya, and Acting Station Commander of Coast Guard Station Trinidad, Chief Duty Officer Jimmy Luti. Good afternoon. Thank you very much kasi natapos na naman po natin. Kayo po yung pangatlong class na WASAR under TOH. Nagpapasalamat kami kasi tapos na natin ito. So, gusto ko lang ipaalam sa inyo, mga WASAR students, na hindi po ito yung pagtatapos. Kasi magkakaroon pa po tayo ng lifeguard training. Mga next year na po yun. 12 days training po yun. So, nakita nyo naman, 5 days pa lang po ito. Sabi nga ni 06, 05, si Sir Jam, masyado akong na-impress sa nagsasabi mo. Saludo po ako sa kanyang attitude kasi ano po yung sinabi niya, nag-collapse na siya sa unang araw. Tapos, kaya pa ng buka pero hindi na kaya ng katawan. Pero hindi pa rin siya bumibitaw. Yan ang mga gusto-gusto kong attitude ng estudyante. Masakit lang sa tayo namin na ang estudyante pag narinig namin na pag-sabi, hindi ko kaya. So, sana pag mga ganyang training, huwag yung sayangin yung mga pagkakataon. Kasi once na quitted ka na, forever na quitted na. Hindi ka magiging saksi. So, yung mga katipilit ko dito sa lifeguard training course, paghandaan ko na para hindi ko yung magigita. So, sana may natutunan kayo sa 5 araw. The-best way na i-practice nyo yung skills nyo at natutunan nyo is ituro nyo po sa mga kasamahan nyo para hindi po natin mapabayaan. Kasi parang sa kalati lang yan. Pag sinalimutan ko yung kaka, makakalimutan mo yung mag-video. Therefore, yung natutunan nyo ngayon, sana hindi nyo makalimutan. Mas maganda, I will suggest to Vice Mayor na sa isang buwan, magkaroon kayo ng isang set na scenario. Yung pang 5 araw, yun na yung gagawin yung practice. Once a month. Depende na kung anong para ma-practice
isasakripisyo ko yung natutunan nyo. Kasi pag hanggang dito lang mapapabayaan ko yun. So, thank you very much. Sa TOH na kasama namin sa umalang ng maghapon, sa limang araw ng pagsasama namin, naging barkada na namin sila. Thank you very much sa support yung maghapon pa. Para na rin po silang puwasa. Kasi magagaling na rin silang sumisip. Nag-restoration ka rin nila doon kanina. So, thank you very much. Sana, hindi na kita natin next year. Thank you very much. Sa 5 araw na inyong pagsasanay ay napakalaking bagay para sa inyo at dito sa lugar natin sa El Nido na kayo ay inaasahan ng ating munisipyo na makakatulong tayo pagdating ng sakuna sa karagatan, yung mga disasters, calamity. Di ba? Anong sabi ni Brad? Baka depende sa ano? Sana inaasahan namin na isa kayo sa mga katulong sa amin pagdating sa ano. Dahil ang Coast Guard ay may motong saving lives. Sama-sama tayo. Is frontliner sa pagsagip ng buhay ng tao ay walang kapalit na pera yan. Diba? Na sinabi ni Sir kanina, totoo yun. Kasi isa tayo sa tinuturing bayani pag nakasagip tayo ng isang buhay ng tao na pakahalaga. So, yung inyong mga natutunan sa loob ng 5 araw ay gamitin natin sa maayos. Di ba? Huwag kalimutan yung good morning sweetheart. Para hindi naman joke lang. So, inaasahan po namin na ang inyong mga natutunan sa 5 araw ay talagang napakasulit at magagamit natin pagdating sa ating hindi lamang sa inyong mga bisita na darating dito kung anuman at lalong-lalo na magamit po nyo yun sa inyong pamilya. Pag ang pamilya nyo ay nakikita nyo unang-una talagang magagamit nyo yun. Di ba? So, napakagandang pakinggan na tayo ay isang rescuer at nakatulong tayo sa ating kapwa sa pagdating ng pangangailangan nila at nandoon tayo. Pagka tayo ay nandyan at may nakita tayong nangangailangan ng rescue sa karagatan, ang unang isipin natin tayo ay may alam sa kung paano natin i-approach yung isang taong nalulunod, ay huwag na tayong makatubili na tulungan. Diba, mga brothers, maasahan ba namin yun? Thank you very much. Yun lamang po at maiksi lang aking sasabihin. Magandang hapon sa inyong lahat. Philippine Coast Guard, Commander Indig. Ang lahat po ng ating mga trainers and participants sa ating pong search and water rescue na alam po namin kayo po ay naghirap at napagtagpayan po ninyo ang unang hakbang para po magawa po natin yung mga bagay na maitutulong po natin para po sa ating komunidad at sa ating mga panakunin. So, nagpapasalamat po kami bilang nasa Department of Health. Nandito din si Arvin, ang ating partner mula sa Department of Tourism, ang tourism officer si Arvin Costa at ang Philippine Coast Guard. Napakalaki pong oportunidad sa ating bayan na makatanggap po ng ganitong mga training po. So, and behalf po sa ating pinagalan na Honorable Mayor Edna Gamote, pinapasalamatan po namin ang lahat na nagsikap na punyagi para po may katuyot ang ating training sa ito. Gusto pong i-inspire ng ating po mga participants sa training na ito. Nung mga unang panahon po, dito po sa El Nido ay kunti pa lang, wala pang turista. So kami ay nagtatrabaho sa isang kumpanya na malaking kumpanya tungkol sa tourism. Meron kami isang panahon at pagkakataon na may mga nangyayaring hindi maganda sa ating mga turista. So kami, kahit ako ay nagtatrabaho sa isang opisina, sa front office ka. So pag mayroong nangyayaring gano'n, lahat kami ay ina-activate sa resort. At nagtatawagin kami for rescue operation. So nakakatuwa na kahit na may mga babae, ay nakikita natin na kaya
kasama tayo sa pagsagip ng buhay. May mga pagkakataon na dumarating sa isang health center, katawag ang ating medical officer. Guys, meron nalunod. So parang nakakasakit ng damdamin. So nakakasakit ng damdamin na hindi tayo nakapagsagip ng buhay. So kaya nung itinasa natin yung ordinansa, at yan ay nagre-required na ang bawat boat, bangka na nag-island tour, ay nire-required doon sa ordinance na dapat ay meron isang nakasakay na trained master. Okay, so either tour guide siya, or boat operator siya, or siya ay boat helper, or boat captain. Napaka-importante na sa bawat paglabas ng ating mga turista, ay mayroong kasama na trained master. Kasi naniniwala kami na ang pagsakit ng buhay ay isa rin nakakatulong upang patuloy natin mapangalagaan ang turismo. So, ini-envision natin sa panguna ng ating ginagalang na Honorable Mayor na ang bayan ng El Nido ay isa sa pinaka-safe na lugar na pupuntahan mo kung ikaw ay gusto mong makita ang ganda ng lugar. At isa rin siya sa pinaka-safe na lugar na dapat puntahan ng mga turista. Ito yung isang, kung tayo pupunta sa isang lugar at hindi natin nakita safe ang isang lugar, hindi tayo pupunta. Okay? So nangangarap din kami sa pamahalaang lokal na eventually sa Nagpan at sa lahat ng mga swimming areas and snorkeling areas na pinupuntahan ng ating mga turista ay maglalagay tayo ng mga trained na lifesaver. Siguro nandito si Arvin, pagkakataon na natin na pumili. Pagkakataon na rin natin mag-search ng mga taong ilalagay natin sa Lakpan Day. Lalagay natin sa 7 Comando, yung mga napag-usapan natin, yung mga lugar na pwede natin lagyan. Lalagay natin in front of El Nido Town dahil nangangarap pa rin tayo na yung harapan ng bayan ng El Nido ay mapanumbalik natin yung isang sitting area pagdating ng panahon. Diba? Nangangarap pa rin tayo na ang harapan ng bayan ng El Nido o ang sinasabi po natin lugar dyan. Diba? Punta tayo sa Marumul. Ang daming turista na naliligo pero wala tayong nakikita mga lifeguard, lifesaver. So nakikita natin sa pamuna ng ating ginagalang ng Honorable Mayor Edna Gamas dito. Malamang na isa sa inyo ang susunod na magiging bahagi ng ating pamahalang kalakuni kaakibat natin sa pagsagip ng mga buhay sa susunod ng mga panahon. So maaasahan na namin yan. Okay. So sana lahat kayo sa susunod na January ay mag-attend ulit ng training. No? So, at tama po yung sinasabi ni Sir Betty kanina at ng ating mga kasamahan na kailangan yung pag-practice makes perfect. Diba? So, hindi po natin magagawa kasi sa isang iglap na pangyayari, pag hindi tayo handa at hindi tayo prepare, hindi natin magagawa yung nakaatang na responsibilidad sa atin. Kailangan lagi po natin itong pagmantaan. So, ini-encourage ko na ito ating presidente ng tour guide, Kagawan, Arvin, at mga iba pang kasama sa tourism industry. Pagsikapan natin siguro na every week, i-arrange natin, or every month, na meron tayong talagang training. Siguro, kailangan meron tayong parang isang practice, or actual na training na gagawin pa natin ulit sa susunod na mga araw. Lalo na po ngayon, may mag-peak season ang ating turista, no? So, hindi encourage natin na dapat sana